Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Capital 104.3 FM para sa isa na namang programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Welcome back, Miss Honey. Na-miss kita. Oo nga. Thank you, Miss Sharon. Siyempre, na-miss din kita at ang ating mga ka-TNK. Kaya sa lahat po ng nakatutok sa atin, on air sa Radio Magazine 1278 AM and sa Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app. Di ba? May app pa rin tayo. Yes. Happy TNK listening po sa inyo. Live na live nga po ang ating programa ting Biyernes mula 1:00 ng hapon hanggang 2:00. Yes, at happy TNK viewing naman sa mga nanonood sa live stream ng Facebook pages ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM at sa mga nanonood ng live sa YouTube ng Radyo Magazine. At syempre sa mga ka-TNK natin na sobrang busy, Miss Sharon, at hindi naabutan ng ating live stream tuwing Biyernes. Yes. Meron din po tayong replay sa Radio Pilipinas, Radio Publico 738. Tuwing Sabado po yan mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. And kasabay po niyan, mapapanood din ang ating replay sa TV. Tumutok lamang po sa TV Plus Channel 3 at sa Affordabox Channels 45 to 49. At wait, there's more. Parang ganun no? At kung hindi nyo rin maabutan o maaabutan ang ating replay dahil sa sobrang busy natin, pwede ninyong balikan ang ating past episodes sa TNK webpage, PCW YouTube channel at sa PCW Digital GAD Library. Ayan. Sa totoo lang, Miss Sharon, parang lahat ata tayo ay nasa ating busy era. Yeah. Lalo na yung mga kapwa nating kababaihan who are actually juggling multiple responsibilities. Pero may good news naman dahil sa panahon din natin ngayon ay nagiging priorities na talaga yung mga kababaihan. Bakit ko yan nasabi, Miss Sharon? Alamin natin Bakit sa kaya? ating featured God Works for the week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Ang naitala matapos italaga ang First Woman Infantry Company Chief. Walang iba kundi si First Lieutenant Grace Angela Pokyoy bilang commander ng Charlie Company. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang babaeng opisyal ang namumuno sa isang infantry company sa kasaysayan ng 25th Infantry Battalion ng 10th Infantry Division. Binigyang diin ni Lieutenant Colonel Mark Serapion Lagud Jr., Acting Commanding Officer ng 25th Infantry Battalion, na nanatiling prioridad ang profesionalismo at disiplina at ang mga leader ay pinipili batay sa kakayahang pangalagaan ang komunidad, hindi batay sa kasarian. Malugod namang tinanggap ni Major General Alvin Luzon, Commander ng 10th Infantry Division, ang hakbang at tinawag itong malinaw na patunay ng isang merit-based at inclusive military culture. Muling pinagtibay ng 10th Infantry Division ang kanilang commitment sa pantay na oportunidad sa leadership development alinsunod sa National Gender and Development Policies.
Samantala, Ms. Sharon, isinusulong ng Lab for All ang whole of government push for inclusive growth, kung saan direktang dinadala sa komunidad ang serbisyong pangkalusugan, pangkabuhayan at pinansyal na lalong nagpapalakas sa kababaihan at pamilyang Pilipino. Pinangunahan nga po ni First Lady Luis Araneta Marcos ang Lab for All Caravan sa San Juan, La Union noong nakaraang January 27. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Trade and Industry, Technical Education and Skills Development Authority, Department of Agriculture, Department of Health, Department of Human Settlements and Urban Development, Pag-ibig Fund, Overseas Workers Welfare Administration at Development Bank of the Philippines. Ang Lab for All ay bahagi ng pambansang pagsisikap na pagsamahin ang serbisyong panlipunan upang tiyakin na ang pag-unlad ay abot ng bawat pamilyang Pilipino, lalo na nga po ng mga kababaihan. At syempre, another good news, Miss Honey, opisyal nang binuksan ng LGU San Agustin sa Romblon ang Bahay Kanlungan, isang Protection and Crisis Center sa Barangay Poblacion. Dinisenyo po ito bilang ligtas na kanlungan para sa mga kababaihan at kabataang nakaranas o nakararanas ng karahasan at pang-aabuso. Pati na rin po sa mga batang nangangailangan ng espesyal na proteksyon. Ang pondo po ng nasabing construction ay nagmula sa Gender and Development o GAD Fund 2024-2025. Isang malinaw na halimbawa ng pagsulong ng gender equality at karapatang pantao sa lokal na pamahalaan. At para naman sa ating huling featured God work para sa linggong ito, dalawang babaeng agrarian reform beneficiaries sa Western Visayas ang nagpahayag ng labis na kagalakan matapos nga pong maging ganap na may-ari ng lupang kanilang sinasaka. Ito ay isang malaking hakbang sa economic empowerment ng mga kababaihan sa kanayunan. Tinanggap nga po ni Belinda De Leon ang kanyang electronic land title o e-title, habang si Judith Takuyan ay nabigyan ng Certificate of Condonation o yung tinatawag na COCROM, yan, na nag-alis sa kanyang utang na may kaugnayan sa lupang iginawad sa kanya. Sa kabuuan po ay 6,472 e-titles ang ipinamahagi na sumasaklaw sa 13,500 hectares para sa 5,837 agrarian reform beneficiaries o ARB sa lalawigan ng Iloilo, Capiz, Antique, Guimaras at Aklan sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o SPLIT project ng Department of Agrarian Reform. Samantala, nasa 1,762 ARBs naman ang napalaya mula sa 87.5 milyong utang. Ang mga ito ay bahagi ng implementasyon ng New Agrarian Emancipation Act o RA 11953. Okay, wow. Good job po sa lahat po ng advocates sa mga tanggapang iyan ng pamahalaan na katuwang natin sa pagsulong ng gender equality at women empowerment. Samantala, Ms. Honey, alamin naman natin ang ating hashtag #SaySaTNK Question of the Week. Oras na naman para sa hashtag #SaySaTNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH, kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag #SaySaTNK. Hapyawan na nga natin kanina na ang mga babae ngayon ay nagpapasan nga ng multiple responsibilities, no? At sa sobrang busy natin, minsan nalilimutan na rin natin, Ms. Sharon, di ba? Naalagaan ang ating sarili. Pero hindi ba ang atay natin ay busy rin sa pag-aalaga sa atin, no? 24/7. Kaya nga madalas nating naririnig na ang malusog na atay ay katumbas ng masayang buhay. Kaya para sa ating hashtag #SaySaTNK Question for the Week, nais naming malaman, ano po ba yung must do
ninyo para masigurong healthy ang inyong atay? So ano yung must do nyo para masigurong healthy ang inyong atay? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page at sa ating Godvocates Community Facebook group, kung saan pwede kayong mag-comment ng inyong insights. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814. Babasahin po natin ang inyong insights bago matapos ang ating programa. Ulitin ko po yung number, 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito sa TNK, lahat tayo ay may say. Saktong-sakto ang tanong mong yan, Miss Honey, dahil ang January ay idineklarang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. At para turuan tayo kung paano nga ba ang tamang pangangalaga sa ating atay o ang liver, may makakasama po tayo maya-maya lamang mula mismo sa Hepatology Society of the Philippines. Sino kaya siya? Abangan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga. Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. May nagpapabati sa atin, Miss Ay, sige Sharon. nga. Ayan, happy birthday daw po kay Barangay Captain Mario Manyalong ng Barangay Sapang Bato, Angeles City. Mula po yan kay Sean Kyle Flores na nakatutok sa atin. At para nga po sa Happy ating birthday po. episode, ayan, happy birthday. Ayan, para nga po sa ating episode na pinamagatang No Time for Stigma, Empowering Women's Voices in Liver Care, kasama po natin ngayong araw live via Zoom ang presidente mismo ng Hepatology Society of the Philippines. Wala pong iba kundi si Dr. Jeneline Agkawili Conde. Magandang hapon po, Doc. Magandang araw Conde. po, Miss Sharon and Miss Honey, at sa lahat ng nanonood at nakikinig po dito sa inyong programa na Tinig ng Kababaihan. Magandang araw po. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Doc. Bilang panimula po, maaari po ba ninyong ipakilala kung ano ba yung Hepatology Society of the Philippines, ano po ang ginagawa ninyo dito at sino-sino po ang bumubuo nito? Ang Hepatology Society of the Philippines po ay samahan ng mga doktor or espesyalista na nangangalaga po ng inyong atay, no? So, kami ay grupo ng mga doktor, no? So, gumagawa kami ng mga activities, no? Advokasya. So, we had several mga lay forums, no, na nagbibigay kaalaman tungkol sa atay. So, all about the liver, about viral hepatitis, fatty liver, alcohol liver disease, pagkakaroon ng cirrhosis and liver cancer, at kung paano natin mapapangalagaan ang ating atay. Ayan. Doc, ano naman po ba yung hepatitis at itong liver cancer? Bakit kasi, 'di ba, ginugunita raw po tuwing January yung Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. Bakit po January at ano bang itong mga sakit na ito? Yes, Miss Honey, no? So, based sa, by virtue of the Republic Act 10526, no, itinalaga ang January bilang selebrasyon ng Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. No, dahil dito sa Pilipinas, no, dumadami na kasi ang kaso ng liver cancer, no? It is the fourth most common cancer dito sa Pilipinas.
At ang nakakalungkot dito, ang liver cancer kasi is the second or third most common cause of cancer death here in the Philippines, no? And ang tanong kasi, anong most common cause kung bakit nagkakaroon ng liver cancer dito sa Pilipinas ay dahil yan sa pagkakaroon ng chronic hepatitis B, no? So, ang hepatitis, Miss Honey and Miss Sharon, no? It's really a general term na ibig sabihin pamamaga ng atay o pagkakaroon ng sugat sa atay, no? So maraming pwedeng dahilan kung bakit namamaga yung atay, no, or nagkakaroon ng sugat ng atay. So number one, dito nga sa Pilipinas ay dahil sa mga virus, yun yung mga tinatawag nating hepatitis A, B, C, D, and E. However, ang pinakamarami po dito sa atin ay yung tinatawag nating hepatitis B. Yung hepatitis A, Miss Honey, Miss Sharon, ito yung sinasabing kumain ng madumi, ng ihaw-ihaw, at parang bigla na lang nagkaroon ng trangkaso yung pasyente at biglang nanilaw. So, nakukuha siya sa pagkain, no? So, kaya lang, kagandahan sa hepatitis A, pwedeng kusang gumaling yung pasyente, no? So, pwede rin natin maiwasan ang pagkakaroon ng hepatitis A dahil may available tayong bakuna against hepatitis A, no? So, kabaliktaran po yan ng hepatitis B. Ang hepatitis B po ay hindi nakukuha sa pagkain, kundi more of exchange of body fluids or blood-to-blood contact. So either natusok ba ng karayom na hindi malinis yung pasyente, or nagpa-tattoo, nagpa-ear piercing na hindi niya sigurado yung karayom, baka naigamit na sa iba. However, 70% ng mga Pilipino na may hepatitis B ay nanggaling sa nanay na ipasa sa anak. Hindi po siya mana, Ma'am Sharon, Ma'am Honey, no? It's more of transmission, no? So positive si nanay, nung naipanganak niya si baby, na-expose siya sa kanyang body fluids, kaya nahawa yung baby, no? Kaya lang problema sa hepatitis B, hindi katulad ng hepatitis A na kusang gumagaling yung pasyente, sa buong mundo, hindi lang po dito sa Pilipinas, wala pa ho talagang gamot or tableta na kayang tanggalin yung virus sa atay. So usually, pag infect ng hepatitis B, pwedeng habang buhay ng daladala ng isang pasyente yung hepatitis B. At ito'y pwedeng mauwi sa tinatawag nating cirrhosis o yung pagkasira ng atay. And having hepatitis B is also a risk factor in developing liver cancer o yung pagkakaroon ng bukol sa atay. So, then yung hepatitis C sa dugo din, so more of IV drug use, no? Ang kagandahan din sa hepatitis B, Ma'am Sharon, Ma'am Honey, may available tayong bakuna against hepatitis B, no? So pwede nating maiwasan ang pagkakaroon ng liver cancer kung magpabakuna tayo against hepatitis B dun sa mga pasyente pang walang hepatitis B. So importanteng magpa-test, no? May bakuna Other pala. possible, yes, Ma'am Honey, no? So, other possible causes pa ng hepatitis or pagkakaroon ng sugat or pamamaga ng atay, bukod sa virus, is alam natin ang alak, no? There's what we call alcohol liver disease or alcohol hepatitis. Dahil sa labis na pag-inom ng alak, pwedeng makasama sa atay at pwede nga rin siyang mauwi sa pagkasira, tinatawag na cirrhosis, at pwede rin siyang mauwi sa cancer. And ngayon, yung dumadami, yung tinatawag nating metabolic dysfunction associated fatty liver disease. Ito yung mga pasyenteng may fatty liver na kahit hindi umiinom ng alak, merong nakikitang sobrang taba sa atay. So nakikita ito sa mga pasyenteng may mabigat ang timbang or overweight or obese, o di kaya it's also related sa pagkakaroon ng mataas na blood sugar or may diabetes uncontrolled, o di kaya sa mga pasyenteng may mataas na cholesterol or dyslipidemia or hypertriglyceridemia. So that's why sinasabihan din natin ng mga pasyente natin or ang ating mga kababayan na ang fatty liver ay hindi na po pinagwawalang bahala, hindi po normal na may fatty liver sa ultrasound. So maganda pa rin na magpakonsulta sa doktor. So yun yung mga different types ng hepatitis. Doc, so yung liver, sige. Related po dun sa nabanggit nyo na fatty liver, may nag-comment kasi dun sa ating live stream. Si Teddy Bernal, sabi po niya, paano po ang mga may fatty liver, ano pong mabisang solusyon para mabawasan o gumaling kapag may fatty liver? Yes, no? So, the cornerstone of management of fatty liver will still be weight loss po, no? So, how do we achieve that? Through healthy diet and exercise po, no?
So we advise yung mga pasyente na mag-maintain ng tamang timbang. Kung mataas ang kanilang mga blood sugar, yun nga, makontrol, no? At kung mataas naman ang kanilang mga cholesterol, makontrol din po, no? So, kailangan na kung may fatty liver na na-detect sa inyong ultrasound, no, maganda na magpakonsulta sa doktor, mag-undergo ng mga test, at yun nga, the treatment for fatty liver is really just weight loss. Doc, na-mention niyo po yung hepatitis A, hepatitis B. Ano naman po yung hepatitis C? Opo. So, ang hepatitis C, Miss Sharon, ito naman po, ganun din, almost the same with hepatitis B. It is transmitted usually to exchange of body fluids or blood-to-blood contact. So, either, most commonly, nakikita natin to sa mga IV drug users po, no? So, yon. So, pero ang kagandahan po sa hepatitis C, no, Miss Sharon, Miss Honey, may available na po tayong tableta na pwedeng gumaling ang mga pasyente sa hepatitis C. So, yun po yun, no? Doc, base sa inyong obserbasyon at datos, mayroon po ba tayong mga nakikitang gender-specific risks sa pagkuha ng hepatitis B o yung C o pagkakaroon po ng liver cancer? Ano po yung pinagkaiba ng epekto nito sa kalusugan ng babae kumpara sa lalaki? Actually, Miss Honey, Miss Sharon, nakikita natin ang mga kaso ng hepatitis B and hepatitis C more common sa males. Ganun din sa liver cancer po, no? Mas maraming nakikitang kaso sa mga lalaki ang hepatitis B and liver cancer than the females. So, that's why for patients na may Hepa B or hepatitis C, no, as early as age of 40 years old for males, we advise them for screening na for liver cancer. And for females, when they reach an age of more than 50 years old, we advise them also for screening na for liver cancer. So parang mas marami pala sa lalaki. May kaugnayan po kaya sa lifestyle kasi sabi Yes, nyo, yung pag-inom. pag-inom, for example, ganyan. Or wala naman po? Yung sa hepatitis B and hepatitis C, I think more of kasi behavior, no? Kasi hepatitis B, it can be transmitted through blood-to-blood contact, no? And pwedeng sexually din, no? Isa yon. And then for hepatitis C, as I mentioned, is for IV drug user, no? So, mas medyo nakikita natin to sa mga lalaki kumpara sa babae po, no? Dok, nabanggit niyo po yung sa screening, no? Kasi kanina sabi niyo po, maaaring matransmit from nanay to anak kapag ka pinanganak yung bata. So, required po ba yung screening sa mga buntis? Yes, tama po, Miss Honey, no? So, we really advise na lahat po ng buntis ay dapat magpa-screen for hepatitis B po, no? So, para pag nalaman ng nanay na may hepatitis B siya, no, we monitor, no, we do testing, such as yung kinukuha namin yung kanilang viral load, at kung sobrang taas, we can give them antiviral tablet para malesen yung pagpasa ng hepatitis B virus sa kanilang baby. At kung na-identify man yung nanay na may Hepa B, no, binibigyan din ng extra na injection pagkapanganak yung baby na nanggaling sa hepatitis B mother. Yung, bukod sa hepatitis B vaccine, we give immunoglobulin as well para malesen yung risk na ma-transmit yung Hepa B virus dun sa baby. Ayun. Dok, napag-usapan natin yung testing, no? Paano po nakakaapekto yung early detection ng mga sakit sa atay at paano po natin sila may encourage na kumonsulta po agad sa doktor? Yes, opo, no? So, napaka-importante ng early detection, Miss Honey, Miss Sharon, sa ating kung magkaroon man ng sakit sa atay, no? So, that's why nandito tayo ngayon, hindi para manakot, kundi magbigay ng kaalaman sa ating mga kababayan, no? Kung paano natin pahalagahan ang ating atay. So, ang ating atay, Miss Honey, Miss Sharon, nag-iisa lang yan sa ating katawan, no? It is considered as one of the, it's the largest internal organ. And it performs about 500 functions in our body, no? So, kung magkaroon man ng problema sa atay, talagang halos talagang manghihina ang isang pasyente. So, kaya that's why, no, we really advise na maagang magpakonsulta, magpa-test, no? So,
katulad nga ng binanggit ko, hepatitis B is very endemic here in our country. So that's why we encourage every Filipino na magpa-test for hepatitis B para in case man na walang Hepa B, magpabakuna. At kung meron mang Hepa B, we advise them to have a regular follow-up or regular check-up sa kanilang doktor para mapangalagaan sila kung nakikita natin na makakasama na yung virus or gising na yung virus sa kanilang atay, pwedeng mabigyan ng antiviral tablet para patulugin ulit. At syempre, maagang ma-detect, ma-screen for liver cancer. No? So, napaka-importante ng early detection kasi marami na tayong mga mabisang gamot, panlaban sa hepatitis B and as well for hepatitis C and as well for liver cancer. So, pwedeng gumaling ang mga kababayan natin na may liver cancer po. Bali na-mention nyo, Doc, yung liver cancer. Ang pwede bang gawin? Ang usually bang ginagawa is tinatanggal yung liver pagka merong cancer? Hindi po yung buong liver masyado. No? So for liver cancer, ito yung sinasabi natin ang pagkakaroon ng bukol sa atay. No? So there are a lot of therapeutic options or management that we can offer for our patients. No? So for example, kung maliit lang po yung bukol, we can offer them yung resection, yung pagtanggal ng bukol sa atay. Or we can offer them yung liver transplantation. No? Kumbaga magdo-donate ng atay sa kanila para mabuhay ng mas matagal. In other management, kung maliliit lang din yung bukol, kung ayaw magpa-opera, there's also what we call yung mga microwave ablation. Ito yung kung saan sinusunog natin yung bukol sa atay. Or kung hindi, we offer also loco-regional therapy such as yung mga tinatawag nating transarterial chemoembolization. Ito yung kung saan, kung may bukol, binabarahan namin yung ugat na nagsusupply doon sa bukol para lumiit at mamatay siya. And nowadays, there are a lot of available chemotherapeutic or systemic therapy that is available, yung mga immunotherapy na very effective para mapaliit yung bukol at mas bumaba ang buhay ng ating mga pasyente ng liver cancer. Okay. Regarding naman po yung primary caregiving, Doc, ang kababaihan po yung kadalasang primary caregiver sa pamilya. Paano po natin sinisigurong na po protektahan din ang kanilang sariling kalusugan habang inaalagaan nila yung membro ng kanilang yung pamilya na may sakit sa atay? Nakakahawa po ba ito? Diba? Lalo pag naging yellow na, contagious ba siya? Opo. No? So, for hepatitis A po, ang advice lang is magugas ng kamay, no? Pwede na nating ma-prevent ang hepatitis A. Ang hepatitis B po, hindi po ito nakakahawa sa simpleng laway po. So pwede natin gamitin, hindi kailangan ihiwalay mga kutsara, baso, plato. Pwede nating halikan, pwede yakapin ang mga pasyenteng may hepatitis B or even with liver cirrhosis or liver cancer. Hindi po sila nakakahawa, no? So, bilang babae, ako din, nanay, primary caregiver din ako sa aking pamilya, Siyempre, importante na mapangalagaan natin ang ating mga sarili, healthy diet, mag-exercise po, hindi dapat natin pabayaan ang ating sarili. And of course, get enough rest, sleep, mag-take ng vitamins. Sa mga ganung simpleng paraan, pwede natin mapangalagaan ating. Ayan. Okay. Maraming salamat po, Dr. Conde, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Samantala, mga ka-TNK, puputulin po muna natin ang ating usapan para magbigay daan sa ilang paalala. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
Ang sumitsit ay bangmangmang, ang sumipol ay banghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode ng pinamagatang No Time for Stigma, Empowering Women's Voices in Liver Care. Kasama pa rin po natin ngayong araw, live via Zoom, si Dr. Jeneline Agkawili Conde, President ng Hepatology Society of the Philippines. Okay? Ayan, Doc. Napag-usapan natin kanina yung parang paano mag-self-care yung mga kababaihan. Ngayon naman, tanong po namin, mayroon po bang nakikitang mga barriers or hadlang kaya hindi po nakakakuha ng hepatitis vaccination or regular screening yung mga kababaihan? Actually, no, so we're trying to lobby, no, ang grupo namin sa Hepatology Society of the Philippines, no, we're trying to lobby with the Department of Health and the PhilHealth na magkaroon ng outpatient package for screening ng hepatitis B po, no. So actually, yung pagkakalam ko po, may libre naman po bakuna for hepatitis B, no, na available sa ating mga government hospitals po, no. So actually, anytime naman po, no, bigyan lang siguro ng tamang oras, no, kasi yung pag-screen naman sa hepatitis B ay mabilis lang, no. Isang prick lang actually ng dugo, pwede na natin ma-screen for hepatitis B. May point of care testing na tayo, parang na lang, pag-test na lang ng blood sugar, pwede na natin malaman kung may hepatitis B tayo or wala. At kung walang Hep B, yun, mabilis lang din na makahanap ng hepatitis B vaccine, no, sa ating local na hospital po. Ayun. So parang ano lang pala siya, dugo yung ginagamit pang test. Parang sabi nga ni Doc, parang pang blood sugar. Okay po, Doc, paano po sinisiguro ng Hepatology Society of the Philippines at ng gobyerno na yung mga buntis po na ina ay nasusuri para sa hepatitis B at C upang maiwasan nga po yung sinabi niyo nga po na mother-to-child transmission? Opo, no? So ang ating gobyerno nagtalaga ng batas, no, na dapat po lahat ng bagong panganak within 24 hours, lahat ng baby ay makareceive ng vaccination po, no, against hepatitis B. And then kasama na rin po sa ginagawang National Health Strategy program ng DOH and together with the Viral Hepatitis Program na maisama rin po yung pag-testing sa lahat ng buntis na ina for testing for hepatitis B. And yun nga, kasama ng Hepatology Society of the Philippines at ng DOH po, we try na to do lectures po, lay forum sa mga lokal na gobyerno para magbigay ng kaalaman with regard sa hepatitis B, kung paano ito na-test, yung screening at yung pagbabakuna rin po. Ayun. So ngayon po pala, Doc, required na sa yung mga bagong pinapanganak ngayon, automatic may bakuna na sila. So baka hindi natin abutan yun, may Sharon. Hindi nga, no? parang So wala. baka tayo kailangan natin magpabakuna. Maswerte pala yung mga bata ngayon. Ayan. So paano Yes, po? Miss Honey, no? So I think around 1990s po na-implement yung Talagang hindi na natin yung inabot. batas pong yun. So Ayun. that's why tayo, yung mga born before 1990s, no?
Actually, pwede natin malaman, no, kung may vaccine tayo against Hep B through a blood test din po. There's Okay. what we request, yung kinatawag namin antibody for hepatitis B surface antigen, your anti-HBs. So kung ito po ay reactive, ibig sabihin pwedeng may immunity na kayo or protektado na kayo against hepatitis. Ayun. So magandang i-test nyo rin. Hindi nyo naman na kailangan magpapakula. Yung Baka- test na ginagawa namin para malaman kung may hepatitis B yung patient, yung kabaliktaran, yung hepatitis B surface antigen, ay tinatawag namin HB-Fag. So maganda magpakonsulta sa inyong doktor para makahingi ng mga ganitong request. Tapos pag wala, edi pwede magpabakuna. Wala naman pong age limit, no, Doc? Ayan. Wala po, Miss Hanky, no? So kahit sino po, pwedeng mabakunahan ng hepatitis B basta walang hepatitis B infection. Opo. So usually, ang Hep B vaccine should be received for 3 doses po yan. Magkano naman po? Kunwari, 0, after 1 month, after 6 months. Series siya. 3 doses, Yes. booster. Magkano raw? Magkano, usually, magkano po, Doc? Depende po. Depende sa clinic. Kami Sharon, no? So, depende sa clinic kasi it ranges. Siyempre, sa private, medyo may kamahalan kumpara sa government. Hanap na lang tayo sa government hospital, Miss Sharon. Ayan. Good luck kung Sa mga merong gamot sa DOH siguro or sa LGU hospitals, no? Para libreng serbisyo. Ayan. Doc, paano po nakakaapekto yung sakit sa atay? Lalo na po yung mga malubhana, no? Yung hindi naagapan sa economic productivity at independence ng isang tao, lalo na po dun sa mga babae, no? Ano po yung papel ng education and kamalayan din po sa pagpapalakas ng financial health ng ating mga kababaihan? Opo, no? So, medyo malaki ang epekto ng pagkakaroon ng yung malubhang sakit sa atay, no? Sa katulad ng salary for those patients with cirrhosis, no? Kasi maraming komplikasyon. Ito yung mga nakikita natin, patient may have yung bleeding esophageal varices. Kaya syempre, pag tumuka yan ng dugo, kailangan nating dalhin sa ospital. O di kaya yung pagkakaroon ng ascites, sobrang tubig sa tiyan. So, pag pwedeng magpabalik-balik ito, lalo na kung hindi na-transplant yung pasyente. So, siyempre, dagdag to ito sa gastusin, no, na pabalik-balik sa ospital, yung pag-maintain ng pag-inom ng mga gamot, no, or tsaka siyempre yung pag-check-up, yung monitoring ng liver cancer din, no. So, kumbaga, kaya that's why pwede ito maka-apekto, no. Siyempre, kung makikita natin na yung padre de pamilya, yung may sakit na sa atay, na may malubha. Siyempre, apektado rin tayo mga babae. Dahil, siyempre, kailangan din natin silang alagaan. At kung may sakot nga sila sa cirrhosis or liver cancer, kailangan din na tayo ang punto sa kung ano mang pagkukulang, yung magtrabaho para sa pamilya din natin, no? So, kumbaga, kaya napaka-importante po ng edukasyon at ng ang pagkakaroon ng alam, no, or kamalayan sa sa pangangalaga ng ating atay para hindi tayo mahantong sa malubhang sakit such as cirrhosis and liver cancer at para hindi rin syempre masakit sa bulsa natin mga Pilipino. As of now, kasi alam natin most are out of pocket expenses, no? So hopefully makikita naman natin, 'di ba, na with the advent of the Universal Healthcare Act and with together with the help of the PhilHealth, no? So I hope na in the next years kaya na rin masuportahan ng ating gobyerno yung yung pangangalaga sa ating mga pasyente may sakit sa atay, yung pagtulong sa pag-check up at saka sa hospitalisasyon at sa pagtulong sa pagbili ng gamot. Doc, na-mention niyo po kanina siguro konti yung sintomas. Sabi niyo nga po yung umihina ng dugo o medyo orange na yung dating ng dugo. Ano po yung pwede naming malaman na kunyari ay Symptoms. signs Apo. kapag naninilaw na ba siya o gano'n? Actually, hindi natin hihintayin na nilaw na yung pasyente, no? Malala na yun pag nanilaw? Yes, actually, early on the disease,
of liver cancer or even for hepatitis, walang nararamdaman po yung pasyente. So, maraming pasyente natin na may Hepa B, na normal po silang nakikipamuhay katulad natin. So, pag may sintomas na, yung minsan makikita natin, yung nababawasan na ng timbang, no? Yung bigla na lang nangangayayat, bumabagsak yung timbang, o di kaya sumasakit yung kanang bahagi ng kanilang tiyan, no? O di kaya parang busog lagi or bloated, or laging puno yung tiyan, o di kaya, ayun nga, pag nag-develop na ng komplikasyon ng pagkasira ng atay or cirrhosis, pwede silang sumukan ng dugo, magkaroon ng sobrang tubig sa tiyan, namamanas, at ayun nga, naninilaw po sila. Doc, kunyari po, kasi yung saktong-sakto nga po itong topic na to, no? Kasi kung nung December, yung aking hipag ay na-diagnose ng liver cancer, 4th stage. Ano po ang pwede naming gawin? Kaming mga, para to ease the pain. Kasi parang wala kaming magawa. Parang ganon. Opo, okay. So, there are different stages po, no? Ng liver cancer. There's what we call the early stage, kung saan maliliit lang yung bukol, intermediate stage, at saka yung advanced stage, no? So, syempre, depende po sa performance status ng pasyente, no? And as well as yung, kasi meron naman pong mga pwedeng available na treatment options na i-offer namin sa pasyente, no? So, maganda pa rin na ikonsulta sa inyong doktor kasi we do have, whenever we have a liver cancer patient, we have a multidisciplinary team. Ito yung samahan ng mga hepatologists, or samahan ng mga doktor, medical oncologists, surgeon, mga interventional radio, wherein we discuss yung mga kaso ng liver cancer. At para may offer namin yung best medical treatment na may offer namin sa pasyente. At syempre, dun sa pamilya, no, kailangan ng suporta, no, at matinding pag-uunawa para sa mga pasyente na may sakit sa atay. Ano po ang pwede nilang yung pagkain? Kahit ano po? Actually, wala naman kaming pinagbabawal na okay. pagkain, pero we advise, lalo na kung may manas, no, ina-advise namin na iwas sa sobrang maalat na pagkain. Kumbaga, iwas din sa mga sobrang saba ng tikang pagkain. Usually, pero kasi minsan yung mga liver cancer, di ba, ito na yung mga kayat, no? So, we still advise na kung ano yung, tapos walang ganang halos kumain. So, kung ano yung pwede nilang kainin, kumain lang kasi mas gusto namin na mas malakas yung kanilang katawan para in case man na mag-undergo sila ng procedure, mag-chemotherapy, immunotherapy, may reserva silang lakas. Ayan. Okay. Doc, eto muna po, kasi na-mention nyo po kanina na yung mga, kumbaga yung prevention. Ano po ang pwedeng prevention na gawin ng mga kababaihan para po hindi po magkasakit ng mga ganito, hepatitis A, B, C, although nasabi nyo na po, yung extensive po ngayon. Yes po. So, siyempre, as always, Ms. Sharon, di ba, prevention is still better than cure. Yun ang pinakamura pa rin kaysa yung gumastos tayo sa pagpapagamot, no? So, as napaka-bisa pa rin, yun nga, yung pagbabakuna for hepatitis A and hepatitis B, no? Para hindi tayo magkaroon ng ganoon. Siyempre, tumigil sa pag-inom ng alak. So, as we always say, there's no safe amount of alcohol, no? So, walang maputing may dudulot po sa ating atay. So, tumigil sa pag-inom ng alak. So, as well, of course, to maintain healthy weight, no? Yung normal na weight. Of course, how do we do that? Healthy diet. No? We advise more of eat of more green leafy vegetables and fruits, high in fiber, inom ng maraming tubig, at very important rin na mag-exercise, no? Iwasan yung mga may preservatives or yung mga pagkain. Processed food. Yes. Thank you po, Doc Conde, no? Ngayon naman, alamin po natin yung say ng ating mga ka-TNK. Kanina po, tinanong natin sila kung ano yung must do nila para masigurong healthy ang kanilang atay. At ito nga po, ang sagot ni Jonalyn Lagmay. Sabi po niya, uminom ng sapat na tubig, at least 8 baso daw kada araw. Kumain ng masustansyang pagkain, maraming prutas, gulay at whole grains. Iwasan ang sobrang taba at asukal. Bawasan ang pagkain ng junk food at yung matatamis. Mag-exercise
regularly kahit 30 minutes daw na paglalakad kada araw. Sabi rin niya, iwasan ang alak at sigarilyo dahil nakakasira raw sa atay. Kumain ng pagkain na may antioxidant tulad ng berries, spinach at nuts. Magkaroon ng sapat na tulog, 7 hanggang 8 hours kada gabi. At sabi po niya, the best na magpa-check up sa doktor para personalized advice dahil health is wealth. Yes, at say Wow, naman... galing ni Jonathan. Oo nga eh, hindi kaya parang doktor tong si yan. Jonalyn. Oo nga. Kompleto pa kanya. Okay, sabi naman po ni Shika Sandigan, iwasan ang mga bisyo, kumain ng masustansya, uminom ng sapat na tubig, at mag-ehersisyo. Yan. Sabi naman po ni Christian Ibana, upang mapanatilang healthy ang atay, iwasan ng sobrang alak at asukal. Maging maingat sa pag-inom ng mga gamot, lalo na raw yung paracetamol. At panatilihin ang tamang timbang sa pamamagitan ng masustansyang pagkain at exercise. Ang disiplina sa pagpili ng kinakain at pag-iwas sa toxins ang pinakamabisang proteksyon para sa inyong body filter. Doc, anin ko lang to, no? Totoo po ba yung paracetamol nakaka-cause ng liver disease? Pag sobra po, no? So there pag is sobra. also what we call ni Sharon, yung tinatawag natin drug-induced liver injury, no? So hindi lang po yan sa paracetamol, no? So that's why ina-advisean natin ang publiko na wag basta iinom ng mga kung ano-anong gamot, no? Maganda pa rin na bago inumin ang kanwari, lalo na ngayon maraming gamot na nasa social media, mga supplement, ipakonsulta nyo pa rin po sa inyong doktor. Ang paracetamol po, kung naibigay yan ng mataas na dose, yun po, pwede siyang mag-cause ng liver injury. Pero kanwari, kung pa isa-isa lang, pa rin, actually, it is one of na pinaka-safe pa rin na pain reliever sa ating mga pasyente. At sabi, okay, Doc, ito naman sabi po ni Sean Kyle Flores, para at masigurong healthy ang atay, mahalagang umiwas sa pag-inom ng alak at pagkain na mataas sa taba at asukal. Dapat din kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo ng regular at mag-check up sa doktor. Sa pamamagitan ng tamang disiplina, napapanatili ang maayos na kalusugan ng atay. Ayan po. Ayan. Doc, hingin natin ang insights ni Ang Doc insights Conde, nyo, no? Doc. Bago tayo dumako dun sa last part ng ating program. Ano pong masasabi nyo sa ating insights ng ating mga ka-TNK? Oo nga, ang gagaling ng ating mga ka-TNK kasi yun yan, na talagang nakikinig sila or alam nila, no, kung paano na mapapangalagaan ang ating so I hope they walk the talk, no, na paano man yung sinabi nila, masundan natin yun. Opo. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakal ang kanya. Kamangha-mangha talaga kuwana. Di ka kukupas dahil ikaw ay kamangha-mangha talaga kuwana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. 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 Ikaw ay ginto. Ikaw ay ginto. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakal ang kanya. Ayan, Doc Conde, bilang part nga po ng ating advokasya na palaganapin, no, itong liver cancer and viral hepatitis awareness, nais po naming itanong, sa anong paraan pa po kaya maaaring magtulungan ang Hepatology Society of the Philippines at syempre po, kami po na nasa media upang mas mapalagana po yung kaalaman sa kalusugan ng atay bilang bahagi ng pambansang kalusugan?
Opo, so nagpapasalamat kami, no, from Hepatology Society of the Philippines sa ating mga media partners, no. Kung hindi dahil sa inyo, ayun nga, kasi syempre, ilan tayong milyong Pilipino, no. So, at napaka-importante na aware tayong lahat, no, at hindi magpalaganap ng false, yung fake news Oo nga. about hepatitis or liver cancer or liver cirrhosis. So, kaya maganda, no, na magkaroon ng katulad ng ganitong mga programa, no, kung saan may interview yung mga eksperto na katulad namin with regards to proper education about kung paano natin mapapangalagaan ang ating mga patay at kung paano yung mga sakit na pwedeng maiwasan with regards sa ating atay. Kasi minsan tama yung sabi ni Doc, no, iwasan yung fake news. Kasi minsan kaya nagkakaroon ng stigma or natatakot magpa-check yung mga tao kasi kung ano-ano yung naririnig nila na horror stories. Doc, before yung tanong ni Miss Sharon na last, may pahabol na tanong sa atin sa ating live stream. Yung kakulangan daw po ba sa tulog ay posibleng nakakasira ng atay? Tanong po yan ni Macario Husayan. Ay, naman totally nakakasira, no? Pero kasi sleep is very important, no? Yung pagtulog. Kasi ito yung kung saan nakakapagpahinga, nakakapag-regenerate ang ating katawan, hindi lang ng ating atay. So, very important din yun in maintaining a healthy liver, no, sa ating atay. Okay. Doc, at bilang pagtatapos po ng ating discussion, ito yung last question, ano po yung inyong panawagan sa ating mga ka-TNK o last message at sa lahat po ng kababaihan tungkol sa kahalagahan at ng pag-una sa kanilang liver health at pag-assert ng kanilang karapatan sa kalusugan, lalong-lalo na sa mga kababaihan, Doc? Opo, so sa ating mga ka-TNK, no, so we advise, no, na kumbaga importante rin na pangalagaan natin ang ating mga sarili, no. So very important din na yun nga magpa-test. So yun yung unang hakbang, we should be all tested. And pag nalaman natin na wala tayong mga hepatitis B, vaccination or hepatitis A, vaccination or immunity, magandang magpabakuna or we should all be vaccinated. No? So kahit tayong mga kababaihan, kahit low risk tayo, maganda pa rin na magpabakuna against hepatitis B and hepatitis A. And as well, of course, kung meron man tayong sakit ng hepatitis B, hindi dapat matakot. Dapat magpakonsulta sa doktor or we should also receive the equal treatment or we should be treated as well. And very important na lahat tayo ay may alam. Kumbaga, bilang babae din, maganda na may alam tayo kung paano natin mapapangalagaan ang ating sarili at ang ating mga kapamilya. So we should also be aware. Ayan. Okay, Muli, thank you, maraming salamat po kay Dr. Jeneline Agkawili Conde. Siya po ang presidente ng Hepatology Society of the Philippines sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon. Salamat din po sa lahat ng mga doktor, no, espesyalista at maging sa mga advocates na patuloy na isinusulong ang liver cancer and viral hepatitis awareness. Hindi lamang tuwing January, kundi all year round. Yes, maraming salamat, Doc Jeneline. Marami po ako natutunan. Unang-una, kailangan pa lang magpabakuna sa hepatitis. Ayan, lahat pala tayo. Hindi akala ko yung ano lang, kung sino yung pwedeng susceptible sa ganun, ano. Pero salamat, maraming salamat, Doc. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Sa pamumuno po yan ng aming chairperson, Ermelita V. Valdavilla, and sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team. Tandaan, ang kalusugan ng kababaihan ay hindi dapat nababalot ng hiya.
takot o pananahimik. Ang usapin tungkol sa liver care ay hindi dapat itinatago dahil kapag ang kababaihan ay may tamang kaalaman, may lakas ng loob na magsalita at may access sa serbisyong pangkalusugan, mas mapangangalagaan nila hindi lamang ang sarili kundi ang buong pamilya at buong komunidad. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. Ang pagtanggal nga po ng stigma ay isang hakbang tungo sa gender equality kung saan ang tinig ng kababaihan at iba pang marginalized sectors ay pinakikinggan, pinapahalagahan at binibigyang kapangyarihan. Kaya naman patuloy tayong maging bukas sa usaping pangkalusugan, maging maagap sa pag-aalaga sa ating sarili at magbigay ng suporta para sa mga kababaihan. Dahil kapag ang kababaihan ay healthy at happy, nagiging healthy and happy rin ang ating lipunan. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Capital 104.3 FM hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng kahon, tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Lakas ng kahon, may mga sigabong pagdiriwang sa pakinabang na